Grabe na ho talaga itong sobra-sobra na ginagawang paninira at pagpipake news ng mga anti-Marcos. Alam niyo kung bakit ko sinabing sobra? Natandaan niyo nung before ang SONA, mayroong presidential chopper na naglanding dyan sa St. Luke's Medical Center sa Taguig. At inangguluhan kaagad ng mga DDS, anti-Marcos, na ang Pangulo ay nahospital. At dapat daw isopubliko ang tunay na kalusugan ng Pangulo. Dahil bakit nahospital? Wala daw ibang sumasakay sa presidential chopper kung hindi ang Pangulo. Pero ang totoo pala ay drill lang. Na yan ay ginagawa kahit na sinong Pangulo ng bansa, may mga drill na ginagawa ang PSG, in case of emergency, ganun-ganun ang gagawin. So hindi sakay ang Pangulo doon sa presidential chopper na naglanding dyan po sa St. Luke's, sa the port. Di ba? Fake news na naman. Patuloy ang panghihikayat nila na sa taong bayan na siraan ang ating Pangulo. Ito, pakinggan nyo ito ilang pahayag ni Harry Roque tungkol dyan. Dapat alam ni Roque ito kasi dati siyang spokesperson ng Malacanang. Nangyayari pala ito nung panahon din ni Duterte. Na may mga drill na ganyan, talagang kakaibaw talaga. Kaya ho, pati mga DDS, kayo, niloloko na kayo nito mga nagsasalitang mga kasamahan nyo. Nililin lang na kayo, nagpapauto pa kayo. Okay. Cope na tinatawag, anong epekto dito sa ating katawan at ano po yung mga aspeto naman na sinasabi niya ng isang presidente na maapektuhan. Pero bago yun abay meron po nag-post sa Facebook ng video. Una na isang Black Hawk helicopter na naglanding sa St. Luke's BGC. Pagkatapos, isang presidential helicopter. Alam ko po yung presidential helicopter dahil every time babiyahe kami ni dating presidente Rodrigo Roa Duterte, ako yung decoy. Totoo naman po na ang presidente ay meron ng karapatan to privacy, no, yung kanyang medical condition. Pero nakasaad po sa saligang batas, kung siya ay merong medical condition, dapat yan ipinagbibigay alam sa taong bayan dahil siyempre, presidente siya. Kita nyo, di ba? Kita nyo? Pinapalabas niya na yung drill, exercise, na ginawa ng PSG sa presidential chopper, ay sinabi nilang, sakay doon ang Pangulo at nagpa-check up, kaya daw dapat malaman ng tunay na kalusugan. Ay, nung panahong yon, kung di ako nagkakamali isang araw, nung ginawa yung drill na yan ng PSG, ang Pangulo ay nasa probinsya at nagbibigay ng ayuda. Pero inaangguluhan nilang may sakit, may problema. Dahil daw sa paggamit na naman ng kanilang sinasabit paniniwalang another fake news ng illegal drugs. Di ba ganun yung kasamaan na ginagawa nila? Yan ay before SONA. Tapos itong SONA nga, na ginawa ng Pangulo, itong Lunes, ay yan na nga. Inilabas nila ang fake video na gumagamit ng bawal na gamot pero hindi mo naman ma-justify kung sino yung taong yun. Iba yung ilong, iba yung buhok, iba yung tainga. Pati yung korte ng mukha, ibang-iba kay Pangulo. So yan ay, katulad nga sinabi ko doon sa isang video, salamat Doc. Dinoktor, salamat Doc. Di ba mayroong pagka nagpagwapo, nagpaitsura, nagpaayos ng mukha, salamat Doc. Ibig sabihin, nirtoke ng doktor, kaya salamat Doc. Ito, tawag ko, salamat Doc, kung sino man ang gumawa niyan. Dinoktor din. Hindi naman doktor ang gumawa. Kaya sabi ko, salamat Doc, kasi dinoktor din yung video niyan. Hindi ho si Pangulong Marcos yan. Ayan, diba? Yan po yung karumal-dumal talaga. Na sinasabi ni Secretary Gibo Teodorong paninira ng Pilipino sa kapwa Pilipino at sa ating Pangulo. Kasi pag sinira mo ang Pangulo, pinababagsak mo ang Pangulo, ang ating bansa, ang Pilipino ang magsasuffer. Ang taong bayan ang mahihirap, lalong maghihirap pagka tayo ay bumalik sa back to zero. Ngayon, kung sa aeroplano naka-take off na, kung sa chopper, mataas na ang lipad ng ekonomiya, katatagan ng bansa, security at marami pang iba. Kaya nga standing ovation yung SONA ng Pangulo nung Lunes kahapon. Dahil nga po, napakaganda ng mga direktiba at programa na ilatag ng Pangulo. Pero patuloy na sinisiraan ng mga anti-Marcos. At isa sa mga anti-Marcos dyan, hindi naman nila kakaila dahil yan ang kailang panawagan, BBM resign at kung ano-ano mga bintang ang Duterte supporters at Kibuloy supporters. Yan mga yan. Although ngayon ang balita ko parang magkahiwalay na naman. Iniiwanan ng Duterte. Pati mga vloggers na iba dyan nag-aaway kasi iniiwan na si Duterte. O yan o. Baka wala ng panggasolina.
tinamaan ang buhay na yan. Oh. Wow, ganyan pong katindi ang ginagawa. Kaya kayong mga Pilipino, nakikiusap po tayo, kami nandito sa Pilipinas, lagi ako nakatutok sa mga nangyayari, sinasabi ko po ang totoo. Paki-share po ninyo, paki-like po ninyo itong mga video pinag-usapan para makarating sa lahat ng Pilipino sa abroad. Kayo mga nasa abroad, huwag kayong palinlang. Huwag kayong paggamit. Huwag kayong maniwala sa mga ganyan. Mahalin natin ang ating bansa at pag may pagmamahal kayo sa bansa, panalo ang ating pamilya. Panalo ang ating bansa. Panalo ang pamilyang Pilipino at kabataang Pilipino. Kaysa sa, tulad ng sinabi ko, ang mga anti-Marcos, anti-government, iisa lang ang gusto ng mga yan. Agawin ang gobyerno. I-take over ang gobyerno para ilagay nila ang gusto nilang maging pangulo at magagawa nila ang gusto nilang gawin. Yun lang yun. Walang national agenda. Lagi kong sinasabi yan. Kung hindi puro paninira lang, personal na paninira, wala nang issue silang mga topic, lehitimong topic na issue kasi wala na sila naman nun. Laging fake news. Smuggling, drugs, pulburon, bangag, BBM resign, lahat ng masasama ginawa na. Wala namang totoong issue ron. Wala naman silang na-file na kaso laban sa isang gabinete. Wala silang na-file na kaso kahit na sinong opisyal ng gobyerno na na-involve sa kanilang mga sinasabi. Dahil puro nga hearsay lang yon, paninira lang. Nagrally sila, pakaunti na ng pakaunti. May dala pang upuan, bawal na mapagod. Diba nagrally sa liwasan, may dalang upuan. Tsaka nakakita na rallying gano'n, parang party. Ayaw mapagod. May napunta dun sa EDSA Shrine, dyan sa Ortigas. 2 piraso lang, 2 tao lang. Nanawagan, walang dumating. Paano sasama ang mga matitinong Pilipino? Alam ng mga Pilipino ang inyong layunin. Lalo na yung mga nanonood at aking mga followers at viewers dito. Inuulit-ulit ko at hindi ako magsasawa. Ang mga nang-aagaw o galit sa gobyerno, nang-aagaw ng kapangyarihan, paano naman kayo susuportahan kung gano'n? Maganda naman ang ginagawa ng Pangulo. Magkakaroon ba ng standing ovation ang Kongreso at mga bisita doon sa Kongres kung hindi natuwa, hindi nasiyahan sa sona ng Pangulo? Kung hindi nailatag talaga ng Pangulo ang talagang totoong kalagayan ng bansa sa labor, presyo ng bilihin, energy, irrigation, farmers, lahat-lahat to. Napakadami pag inisa-isa natin. 1 hour and 20 minutes yun eh. Ayan po ha. Kaya inuulit ko, pag may lumabas na mga paninira na naman, fake news na naman yan, fake na naman yan, magsawa na kayo. Nakakasawa na sila. Pero may limitasyon ng lahat. Nag-warning na mga otoridad, nagsalita na mga otoridad, pananagutin na kayo. Isipin pati yung drill ng chopper, inangguluhan ng Pangulo, may sakit, dapat daw ihayag ang tunay na kalusugan. Saka nakakita ng ganon. Isang abogado ang nagsabi na nakakita lang sa Facebook ng ganon chopper, kinontent na at binabanata na. Di ba? Harry Roque na naman. Ibang klase ang Harry Roque talaga. Ibang klase. Mapanirang uri talaga. Ewan ko, paano kayo nakakatulog yung taong yan? Parang maharlikang silang dalawa nahawa na. Nakahawa pa yan ng iba. Di ba merong isang vlogger na retired general, puro fake news din. Ayun, natahimik yata ngayon kasi talagang puro fake news din ang ginagawa. Katulad sinabi niya nag-withdraw, kaya galit na galit si Chidoro. Wala naman nag-walk out. Sabi niya, nung una, may nag-withdraw daw ang Chief of Staff at PNP, kaya siya kinasuhan, liable yun. Kaya sinabi naman niya, nag-walk out, hindi naman totoo. Diba? Yan po. Ingat po tayo mga Pilipino. Ako, nandito ako. Sinasabi ko ang totoo. Suportahan niyo ang aking channel, suportahan niyo ang ginagawa ko, at wala akong pakialam sa mga taong kung sino mang naninira, sasabihin natin ang totoo dahil mahal ko ang Pilipinas. Mahal natin ang bansa. At suportahan natin ang Pangulong lehitimo, may mandate mula sa taong bayan.